Inaasahang lalagdaan ngayon ng Pilipinas at Japan ang ilang kasunduan na may kinalaman sa defense at maritime security pati na sa energy security. At live mula sa Tokyo, Japan, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Konnichiwa, Connie, mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ikatlong araw na ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Puno ang schedule ng Pangulo ngayong araw. Ngayong umaga lang, 4 na business meetings na nakaschedule sa mga pribadong kumpanya. Pamilyar itong isang kumpanya sa listahan, ang Sumitomo Corporation, na siyang maintenance provider ng ating MRT3, pero patuloy tayong kumakalap na iba pang detalye kung anong paksa ng nasabing pulong. May meeting din siya kay dating Japanese Prime Minister Kishida Fumio ng Supreme Advisor sa Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community. Makakaharap din ng Pangulo ngayong araw ang presidente ng Japan International Cooperation Agency o JICA na isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng pautang ng Pilipinas sa mga malalaking proyekto sa bansa. Tulad na lang halimbawa ng Metro Manila Subway Project. May isa pang pulong sa chairman ng Nippon Foundation bago ang kanyang nakatakdang talumpati sa joint session ng National Diet o ang Kongreso ng Japan. Matapos dyan ay ang panghuling meeting kay Japan Prime Minister Takaichi Sanae na agad susundan ng joint press conference kung saan iaanunsyo ang mga nalagdaang mga kasunduan. Naasahan dito may kinalaman sa defense at maritime security at energy security at gayon din sa ekonomiya, mga bagay na malapit sa sikmura ay kanga ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at gayon din sa nagpapatuloy na krisis sa langis na kinakaharap ng mundo. Patuloy nating inaantabayanan na magiging resulta ng mga pulong lalo na sa mga pribadong kumpanya. Pero nauna rito, Connie, $3.4 billion, katumbas ng 210 billion pesos na kabuang investment commitment ang ibinungan na roundtable meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama mga nangungunang business leaders ng Japan. Kahapon din pumirma sa isang Memorandum of Understanding ang Ayala Corporation, Globe Telecom, Mitsubishi Corporation at KDDI para sa pagsusulong ng konsepto ng Smart City sa Makati City. Sa pamagitan niya ng Artificial Intelligence o AI at modernong teknolohiya ng mga telco para sa transportasyon, retail at commercial services, energy management at digital service. May hiwalay pang kasunduang nilagdaan ng Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para sa digital services para naman sa ticketing, online payment at digital marketing. May ikatlo pa, yung kilalang e-wallet platform sa bansa, may kasunduan din sa Mitsubishi Corporation para palawakin ang serbisyo nito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang layo niyan, ang pag-integrate sa e-wallet platform sa mga negosyo ng Ayala at Mitsubishi sa retail, real estate, energy, mobility at digital services. Ang pakinabang daw dyan ng mga mamamayan ayon sa DTI, mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante at consumer. Tulad ng kanyang karaniwang mga biyahe abroad, may mga business meetings ang Pangulo para manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa gitna ng kasalukuyang hamon ng global economy, ayon sa Pangulo, partikular ang krisis sa enerhiya at pagkadiskaril ng mga supply chain, lubhang mahalaga na lalong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng Japan. At live mula sa Tokyo, Japan, Ivan Mayrina, GMA News. Balik sa iyo, Connie. Arigato gozaimasu. Maraming salamat, Ivan Mayrina.